Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raimundo Dayundon at shoutout kay Romy Altereos. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Wow! Ang puting gas ay parang ulap at usok. Bagamat nakikita ko kung gaano kalaki ang puting gas na ito mula sa malayo, mas alam ko kung gaano kalaki ang taong ito kapag hinawakan ko ito ng malapitan at kailangan kong dumaan dito. Kahit na ang Aaron sa ilalim ng gininto ang liwanag ay kasing bilis ng meteor, ngunit tumagal ng hindi bababa sa kalahating minuto upang dumaan sa layer na ito ng puting gas. Isang tao at isang hayop ang dumaan sa lahat ng paraan. Ang gininto ang liwanag ay nagkaroon ng marahas na alitan sa mga puting gas na iyon, at hindi mabilang na mga spark ang patuloy na tumataas sa paligid. Napakaliwanag ng apoy, ngunit nang tuluyan na silang dumaan sa puting gas, nawala sila, at kasabay nito, ang kadiliman ay nagmula sa buong paligid. Kahit na ang oras at espasyo ay hindi kailanman nagbago, kahit na ang araw ay sumisikat pa rin sa itaas, ang kalangitan sa oras na ito ay tulad ng bago magtakip silim para kay Han Sanhei at kasamaang tao tay dahil sa kapaligiran ng mismong gubat at ang panangga ng puting gas. Matapos ang halos pagpasok sa puting hangin, ang gininto ang liwanag sa paligid ng Aaron ay nawala kaagad, at ang bilis ay mas mabagal sa isang iglap. Sa pagkabali ng puno ng isang malaking puno, isang tao at isang hayop ang tuluyang nahulog sa gubat mula sa himpapawid. Bang! Isang tao at isang hayop ang bumagsak sa lupa, at ang liwanag sa paligid ng mga mata ay nabawasan sa ibang antas. Bilang karagdagan, ang gubat ay basa na, at ang madilim na berde ay mas katulad ng itim sa dilim. Medyo hindi komportable pasukin ito. Wala ni isa sa kanila ang gumawa ng ingay. Habang pinagmamasdan ang paligid, nakikinig din sila sa paligid. Napakatahimik noon. Paminsan-minsan, kakaunting ingay na lang ang naririnig nila, gaya ng mga hayop na dumadaan, mga ibong lumilipad, o mga makamandag na ahas na dumadaan. Ngunit ang mga banayad na tunog na ito ang bumubuo sa isang mas tahimik na mundo sa sandaling ito. It's not too much to say that this place is really too quiet, but it is also this silence. Sa kabaligtaran, ito ay nagpaparamdam sa mga tao sa halip na mabalahibo at lubhang nakakatakot. Natatakot. Tinapik ni Aaron ang ulo ng masamang mata ko at mahinang nagtanong. Hindi man lang pinansin ng masamang tao tay. Iniyuko niya ang kanyang ulo sa lupa, amoy kaliwa at tumingin sa kanan. Malinaw na alam ni Aaron na ang kanyang tanong ay talagang isang kompletong puting tanong. Para sa isang foodie na tulad niya, ang mahalaga sa kanya ay hindi takot o takot. Ang gusto niya ay napakasimple, iyon ay, makakain siya o hindi. Walang magawang ibinaling ni Aaron ang kanyang mga mata. Ayon sa tinatayang posisyon sa himpapawid ngayon, ang Aaron ay dahan-daang pumunta sa kanluran. Doon ay ang Moon Lake. Si Bahwang Tianshu ay lumapag ng mas malapit sa kabilang panig, kaya ang layunin niya ay malinaw na hayaan siyang pumunta muna sa Moon Lake. Buti naman, bagaman ang mga multo ng mga tunay na Diyos na ito ay mga multo lamang, maaari silang paulit-ulit na banggitin sa bibig ng 8 kaparangan na aklat at bigyang diin ang kanilang lagim at kapangyarihan. Kaya't halata na hindi dapat maliitin ang mga kakayahan ng mga taong ito. Sa harap ng hindi alam ang lakas ng kabilang partido, ito ay talagang isang matalinong pagpili na pumili ng isang manlalaro na may mas mahinang kamag-anak na lakas upang maglaro. At halos kasabay noong nasa kalsada ang Aaron, ang tuktok ng langit ay nasa itaas ng mga puting ulap. Unti-unting lumitaw ang figure ni Bahwang Tianshu. Sa pagtingin sa gubat, nagpakita siya ng isang hindi maisip na ngiti. Nasa loob siya. Sa oras na ito, dahan-daang lumitaw ang isang tunog mula sa likuran. Hindi na kailangang hulaan. Alam ko rin kung sino ang darating. Tumango ako, ngumiti at sinabing, tama.
Wala kang kahihiyan na mag-isip ng ganoong paraan para harapin ang Aaron. I bet you will be miserably kapag nalaman niya ang totoo balang araw. Ngumiti ang matandang nagwalis ng sahig, umiling si Bahuang Tianshu. Naniniwala din akong bubugbugin niya ako sa oras na iyon. Ngunit naniniwala akong pahalagahan niya ako sa oras na iyon. Ngumiti ang matandang Wallace at tuluyang ngumiti ng mapait. Ngunit umiling, hindi rin niya itinatanggi ang pahayag ni Bahuang Tianshu. Dahil ang sinabi niya ay talagang makatwiran. Isang araw, magpapasalamat ang Aaron kay Bahuang Tianshu sa paggawa nito. Sa pag-iisip nito, tumango ang matanda, napabuntong hininga, tumingin sa gubat, biglang nagpakita ng misteryosong ngiti at dahan-daang ibinuka ang kanyang bibig. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Nakakahiya. Itong mga lalaking ito ay pahihirapan mo hindi lang bago sila mamatay, pati na rin pagkatapos nilang mamatay. Mas madali para sa kanila na tumahak sa landas ng tunay na Diyos kaysa sa iba. Ito ang tungkuling itinalaga sa kanila ng Diyos. Hindi ba't napakagandang sabihin? Ang bawat isa ay ipinanganak na may kani-kanyang misyon, at hindi sila exception. Basta, siguro para sa kanila, they will feel very wrong. But their wrongs are just because they don't have a clear positioning of themselves. Ang matandang Wallace ay tumango, tulad ng gubat na ito, ang ilan ay isinilang sa kanilang sariling mga pinuno ng gubat. Ang mga buwaya ay nangingibabaw sa tubig, ang mga agila ay nangingibabaw sa tuktok ng kagubatan, at ang mga tigre ay nangingibabaw sa lupa. Oo, pareho sila ng mga tunay na Diyos na namatay dito. Sa kanilang pananaw, sila ay mga hari at ganap na Panginoon sa kani-kanilang larangan, ngunit ito ang kanilang pananaw. Para sa mas mataas na mga Diyos o mga tao, ang kanilang pag-iral ay hindi para sa hegemonya, ngunit para lamang sa isang kompletong biological chain, o isang perpektong pagoda. Ang mga tao sa huli ay umaasa sa perpektong kadena ng pagkain upang mapabuti ang kanilang dieta at kontrolin ang ekolohikal na balanse. Ang spire ng gintong tore ay palaging nangangailangan hindi lamang ang pundasyon sa ilalim ng tore, kundi pati na rin ang plataporma para sa paglalagay ng spire, at sila ay ang plataporma. Kung sila ay tunay na mga Diyos o ang pinakamahusay sa kanila, sila ay hindi naiiba sa kanila. Sila ay mga kasangkapan lamang. Ang kanilang pangunahing layunin ay para sa isang tao. Nag-usap sila at ngumiti sa isa't isa. Natahimik ang lahat, ngumiti ang matandang sweeper. Ngunit dapat ka rin naming purihin sa pagpatay sa 2 ibon gamit ang isang bato, na hindi lamang nagpapatahimik sa lalaki ng maaga, upang hindi ipaalam sa Aaron ang isang bagay na hindi niya dapat malaman ngayon, ngunit ganap din. Humanap ng pangalang sasabihin. Inihagis siya ni Aaron sa ganoong lugar para sa kanyang magandang pagsasanay sa pagsubok. Walang magawang ngumiti si Bahuang Tianshu, ngunit may bahid ng pagmamalaki sa kanyang ngiti. Oy, hindi ito kasanayan. Kalimutan mo lang na iba ang taong iyon sa masamang tao tay. Marunong siyang magsalita, muntik na nating masira ang kabuuang sitwasyon dahil sa maliit na pagkakamaling ito. Dapat tayong maging maingat sa hinaharap. Tumango ang matandang sweeper, nga pala, dapat kong gawin ang lahat ngayon pa rin. Samantalahin ang ilang oras ngayon para maglaro. Haha, nangangati na naman ang mga kamay mo. Halika, sinong takot sa kanino? Okay. Pero paano kung baguhin ang paraan ng paglalaro natin ngayon? Nang marinig ito, ang 8 kaparangan na Tianshu ay biglang naunawaan ang kahulugan ng matanda na nagwawalis sa sahig. Ngumiti ang magnanakaw at sinabing, ayaw mong maglaro ng chess, pero... Oo, paano ang taya? Simple lang at prangka, interesado ka ba? Ngumiti ang matandang nagwalis ng sahig. Sige, taya tayo. Pastahan tayo kapag makakalabas na si Aaron sa gubat. Tumaya ako makalipas ang 7 araw. Si Bahuang Tianshu ay nasa mabuting kalagayan din at sinabi. Tumango ang matandang sweeper, ganun nga ang ibig kong sabihin. I'm optimistic about this boy. I'll bet he'll be out in 7 days. Sa isang kaway ng kanyang malaking kamay, ang 8 kaparangan na Tianshu ay gumawa ng high five na kasunduan sa matandang Wallace, kung gayon ito ay isang pakikitungo. Gayunpaman, nag-high five appointment lang sila, pero halos sabay silang tumawa. Hanggang sa ilang saglit ay nagtawanan sila, nag-aatubili silang tumigil, at ang matandang nagwawalis ng sahig ay may luha sa kanyang mga mata, masyado na ba tayo? Buhay at patay pa ang Aaron, ngunit,
Nakikipagsugal tayo sa iba dito, napahiya din si Bahuang Tianshu, haha. Tama, bagamat inaasahan talaga ang Aaron, ang mga hamon na kinakaharap niya ay talagang lampas sa kanyang kasalukuyang antas, sa teorya. Ang gubat na ito ay dapat harapin kahit na pagkatapos niyang makumpleto ang sublimation sa ilang antas pa, ito ay, hahahaha, isa na namang putok ng malakas na tawa. Sa oras na ito, hindi napigilan ng Aaron sa gubat ang pagbahing, kasabay nun ay bigla siyang napatigil, may nakita siyang mali. Storytelling channel sa YouTube. Sumimangot si Aaron, at sa parehong oras ay tumigil sa masamang katakawan sa paligid niya sa oras. Ang isang tao at isang hayop ay tila pansamantalang huminto sa paghinga, upang hindi makagawa ng anumang tunog hanggat maaari. Malalim ang mga mata ni Aaron parang cheetah sa gabi, na mahigpit na pumutok sa paligid. Napakapayapa at nakakatakot pa ang paligid. Ang masamang mata ko ay hindi umimik, ngunit tahimik na ibinuka ang isang mata nito, na tila nakakaramdam ng parang Aaron. Kakaiba, mahinang humuhuni si Aaron at naguguluhan. Sa ilalim ng banal na kahulugan, tila mayroong lahat ng uri ng damo sa paligid, at lahat ng bagay ay wala doon, ngunit ang intuition ni Aaron ay tila nagsasabi kay Aaron kung ano ang tila umiiral sa paligid niya. Mahirap sabihin kung alin ang totoo at kung alin ang mali. Gayunpaman, malinaw na hindi ito isang mahusay na paraan upang maging napakabalisa ngayon. Hindi ka makakatayo dito hanggat hindi mo alam kung kailan. Matapos bunutin ang Jade Sword na may bahagyang paggalaw sa kanyang kamay, isang tao at isang hayop ang muling naglakad pasulong. At halos makalipas ang ilang sandali pagkaalis ng isang tao at isang hayop, ang lugar na kanilang tinutuluyan ay biglang bumagsak sa lupa at inches, at ang mga ugat ng ilang mga halaman ay gumagalaw ng dahan-dahan habang iniunat ng mga tao ang kanilang mga braso. Sa gubat, maririnig mo pa ang ilang mababaw na ngiti. Sa kabilang dulo, isang tao at isang hayop ang naglakbay na ng daan-daang metro. Ngunit habang pasulong sila, mas kakaiba ang pakiramdam ng Aaron. Palagi niyang nararamdaman na tila may sumusunod sa kanya sa lahat ng oras. Ngunit sa pagbabalik tanaw, ano bang meron maliban sa walang hangganang gubat? Ang mga batis sa unahan ay criss-cross. Sa gubat, ang mga ganitong sanga ay hindi karaniwan. Tinapik ni Aaron ang mata ko na balikat ng kasamaan at biglang binago ang ruta. Kung ikukumpara sa itaas na malaki at mas mababang maliliit na batis, hindi pinili ng Aaron ang mas mababang maliit na kanyan kung saan dumadaloy ang mga agos, ngunit diretsyong tumawid sa itaas na malaking ilog. Ang bilis ng batis dito ay medyo mabagal, at ang ibabaw ng tubig ay malamang na kalmado, ngunit ang batis ay napakalawak. Ang Aaron ay kailangang tumawid sa ilog, ngunit sa kabutihang palad, ang batis ay hindi malalim, at ang isang tao at isang hayop ay halos walang pagsisikap na tumawid sa ilog. Pagkatapos, ilang hakbang pa lang sa pampang, biglang huminto ang Aaron. Sa likuran niya ay may tunog pa rin ng lagaslas ng tubig, at tila walang nangyari. Sa oras na ito, mahinang ngumiti si Aaron, lumabas ka. Naririnig ng mata ko na kumakain ng kasamaan ang tunog at lumingon sa likod. Sa likod niya ay may walang katumbas na kawalan. Parang wala lang. Tanging si Aaron lamang ang tumalikod na may mahinang ngiti sa oras na ito, ngunit hindi niya idinilat ang kanyang mga mata na parang matako ng kasamaan, ngunit bahagyang tumingin sa lupa. Sa itaas ng lupa, may mga bahagyang marka ng tubig sa oras na ito. Gusto mo bang itago? Malamig na ngumiti si Aaron, at saka itinaas ang kanyang mga mata sa kanyang kaliwa at kanang gilid. Hindi pinili ng Aaron ang naturang stream ng walang sariling pagsasaalang-alang. Palagi niyang hinala na may sumusunod sa kanya, ngunit masyadong komplikado ang sitwasyon sa gubat. Maraming nahulog na dahon at sanga, na makakaapekto sa paghatol ng mga tao. Ngunit iba ang mga stream. Bagaman ito ay napakagulo, ang kalamangan ay ito ay napakadalisay na walang masyadong maraming dumi. Sa makatuwid, may plano ang Aaron. Nang tumawid siya sa batis, nang siya ay pumunta sa pampang, tiyak na mag-iiwan siya ng mga bakas ng paa na may masasamang matako at mantsa ng tubig sa kanyang katawan, na naging pangunahing palatandaan ng paglutas ng kaso ni Aaron. Ayon sa convention, magkakaroon ng kaukulang mga mantsa ng tubig sa kanilang mga katawan sa tabi ng kanilang mga bakas ng paa, ngunit dapat itong magkaroon ng isang tiyak na regularidad. Gayunpaman, kung ang ibang tao o bagay ay dumaloy mula sa batis at pagkatapos ay dumating sa pampang, sa sandaling hindi ito ganap na magkakasabay sa sarili nitong mga yapak,
Dapat itong iba sa Aaron sa mga mantsa ng tubig, at saka, magnanakaw si Aaron, isinasaalang-alang pa niya ang antas na ito, sa makatuwid, pagkatapos tumawid sa ilog, ang taong ito ay malapit na sa pampang kasama si Tao Tay ng kasamaan, gustuhin man niyang sadyang tumapak sa mga yapak ni Aaron, hindi may iwasang makagawa siya ng bago at iba't ibang bakas dahil sa kawalan ng halimaw, malinaw. Ang mga mantsa ng tubig sa bangko ay malinaw na naiiba, sa direksyon ng mantsa ng tubig, karaniwang matutukoy ng Aaron na may iba pang bagay sa paligid niya sa oras na ito, sa kanyang kamay, ang Skyfire Moonwheel ay nababalot ng isang Jade Sword, nang itinaas niya ang kanyang kamay, nabato ang Jade Sword, ang Skyfire Moonwheel ay agad na naging dalawang mahabang dragon at dumiretso sa kaliwat kanan, halos kasabay nito ang biglaang paggalaw sa mapayapang gubat na malapit. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!